So, di kaila sa inyo yung nangyayari na wildfire sa US, California. Pero maraming palabas sa social media na bago mangyari yung wildfire, ay nangyari muna ito sa Hollywood. Yung mga nasabi nila, laban daw sa Diyos. Ang tanong, ito po ba ay judgment ng Diyos, itong wildfire sa California? Or it is just a natural na pangyayari, bunga ng climate change? Panoorin po muna natin ang videong ito. Welcome to the 82nd Golden Globes. You were incredible in Dune. Oh, woke up for all of your scenes. What a year you've had. Glenn, couch shots, and you'll go, oh, that was before that. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Alam nyo, hindi na po bago sa Hollywood ang pagmamak sa Diyos tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit ayon sa balita, 48 hours pa lang na nangyari ito bago nangyari yung wildfires sa California. Di po natin alam kung ito po ba ay judgment ng Diyos o nataon lamang. Well, di po tayo sigurado dito. Maraming mga posts mapa YouTube man o mapa Facebook na kinokonek nila ang pangyayaring wildfire sa California na ito daw ay parusa ng Diyos. Maraming mga vlogger, mga pastor o maging individual na so-called Christian na kinokonek nila na ito daw ay parusa ng Diyos. God, creator of the universe, 0 mention. Huwag na huwag ninyong gagawin na hamakin o pagtawanan ang Diyos natin na lumikha sa ating lahat. No surprise in this godless town. Godless town. Narinig niyo mga kababayan? Godless town. Nakita niyo mga kababayan? Tingnan niyo. Nangyari yan, yung sunog na yan, the day after nilang pagtawanan ng Diyos. Maging aral po sana sa ating lahat ito. Pinagtawanan nyo ang Diyos. Sabihin nyo ng coincidence. May magagawa ba kayo kapag kinalaban nyo ang Diyos, mga kababayan? Kaya kayo mga taong nakalimutan na ang Diyos dahil nasilaw na sa pangyarihan, sa kayamanan. Mag-ingat po kayo. May panahon pa para magbago kayo, mga kababayan. Ang mga nagpo-post ng ganito ay hindi nila tunay na kilala ang Diyos na nasa Biblia. Lalo na ang Diyos mismo sa bagong tipan. Meron silang mga bagay na hindi nakikita kung ano talaga ang ugali ng Diyos. At ito nga ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ba ang ugali ng Diyos? Mapagparusa ba siya o hindi? Ngayon, dapat ang maging basehan natin ay Biblia sa Biblia. Kung mapagparusa ba talaga ang Diyos o hindi. Kung usapang Biblia lamang po ang ating basihan, ang ugali ng Diyos sa Old Testament ay iba na sa New Testament. Ang Bible ay may 2 grupo ng mga libro, ang Old Testament at New Testament. Sa Old Testament ay istorya ng mga Hudyo sa ilalim ng kautusan ni Moses. Since ang mga Hudyo ay under the law, kailangan nilang sumunod sa Diyos or else sila ay paparusahan ng Diyos. Ang Diyos sa Old Testament ay nagpaparusa po talaga dahil sila ay nasa ilalim ng kautusan. Kautusan na kapag ikaw ay sumusunod, pagpapalain ka. At kautusan na kapag ikaw ay hindi sumusunod, ay paparusahan ka. Kaya maraming mga verses sa Old Testament na ang mga Hudyo sa tuwing hindi sumusunod, sila ay pinaparusahan ng Diyos. At sa tuwing sila ay nagtatagumpay, pinaparusahan naman ng Diyos ang kanilang kaaway. Kaya sa Old Testament books po talaga, nagpaparusa po talaga ang Diyos. Ngayon, nang dumating si Kristo Jesus, 3 taon bago magsimula ang bagong tipan, ito ang kanyang sinasabi. Kung babasahin natin sa John chapter 3 verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang katulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Maliwanag sa verse na yan na sa timeline ni Jesus Christ, mula nung dumating si Jesus Christ dito sa lupa, nais ng Diyos na iligtas ang tao, hindi parusahan ito. At maliwanag sa verse na yan, at yung timeline ng mula nung dumating si Kristo since 33 AD,
Ang Diyos ay hindi nagalit. Layunin ng Diyos na iligtas ang tao, hindi para hatulan ang tao. Ang Diyos ay nagliligtas, hindi nagpaparusa. Mula na nagsimula ang bagong tipan, mula nang dumating si Kristo dito sa daigdig. Kung titingnan mo sa dispensation mula sa krus ng Kalbaryo, ipinangako ni Kristo na ililigtas niya ang tao at hindi niya ito hahatulan. Taliwas sa mga sinasabi ng ibang mga pastor at vlogger sa panahon natin ngayon na puro parusa ng Diyos ang iyong maririnig. Ayon sa pag-aaral, kung titingnan mo ang dispensation sa Bible, sa Old Testament, judgment ang ugali ng Diyos. Sa New Testament o sa panahon na natin ngayon, grace or salvation ang nais ng Diyos sa sangkatauhan. At pagdating sa tribulation age ayon sa Book of Revelation, judgment muli ang nais ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya napakahalaga ho talaga that we carefully, rightly dividing the word of truth. Nakakalungkot, maraming mga Kristiyano ngayon hindi alam na nasa bagong tipan na po tayo. Wala na sa Old Testament na ang Diyos ay nagpaparusa. Kaya ang reference lagi nila na ang Diyos ay lagi nagpaparusa dahil nasa Old Testament pa ang mindset nila. Ang paghatol ng Diyos o parusa ng Diyos ay mangyayari ulit sa pagpasok ng 7 years of tribulation after ng rapture bago magsimula ang tribulation age. Ang 7 years of tribulation ay nabanggit sa Book of Revelation at ito ay panahon ng paghatol ng Diyos sa sanlibutan sa pamamagitan ng matitinding disasters. Katunayan, ang 7 mangkok, 7 trompeta ay masasabi talaga natin dito palang ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit sa pamamagitan ng di pangkaraniwang mga disasters. Hindi sa panahon natin ngayon, hindi sa panahon ng salvation age. Katunayan, sa panahon ng tribulation age, mararanasan ng tao yung global wildfire na mas matindi pa sa pangyayaring wildfire sa California. Ang wildfire na ito ay sakop ng 4 na bahagi ng buong planeta ay masusunog. Kung babasahin natin sa Pahayag chapter 8 verse 7, hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta at umulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Maliwanag sa verse na yan na dito palang magaganap yung totoong parusa ng Diyos sa mundo sa panahon pa lang ng Great Tribulation. At isa nga dito yung masusunog yung 4 na bahagi ng planeta. Kung ito ay 4 na bahagi ng mundo, meaning ang sunog na ito ay pinagsamang laki ng Russia at China. Ganito ito kalaki kumpara sa wildfire ng California. Yan ang tunay na judgment ng Diyos. Ngayon ang tanong, bakit nangyari yung wildfire sa California? Well, panoorin po natin ang videong ito. Pagkagat ng dilim, matingkad na pula ang bumabalot sa paligid sa Los Angeles, Amerika dahil sa 2 malawak na wildfire na 3 gabi nang namiminsala. Halos 10,000 bahay at istruktura na ang nilamon ng naglalagablab na apoy. Ang nagpalala sa sitwasyon ang napakalakas na hangin na tinawag na Santa Ana winds. Sa videong ito, makikita kung gaano katindi ang hangin na lalong nagpapalaki sa mga apoy at nagdadala ng maliliit na baga sa ibang lugar na nagpapasimula ng panibagong mga sunog. Ang apoy, walang pinipili. Pati bahay ng mga celebrity tulad ng singer-actress na si Mandy Moore kasama sa mga natupok. Bagaman humina na sa ngayon, nagbabala ang mga opisyal doon sa inaasahang paglakas ulit ng hangin at pagpapatuloy ng red flag conditions. Ang mga kondisyong nagresulta sa itinuturing na pinakamapaminsalang wildfires sa kasaysayan ng Los Angeles. Sinasabing resulta ng climate change. Mahigit 2 dekada na raw nakakaranas ng pinakatuyot na kondisyon ang southwestern United States. Dahilan para mamatay ang halaman sa mga kabundukan at maging mas madaling masunog. Well, ayon sa video na yan, ito ay bunga po talaga ng climate change. Tanggapin na po natin ang katotohanan na may climate change.
Sa iba't ibang panig ng mundo, talagang laganap na ang climate change. At ang climate change ay nakapropesiya na sa Biblia. Kung babasahin natin ng Romans chapter 8 verse 22 to 23, alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sanglilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang manganganak. Hindi lamang ito, kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging anak ng Diyos at paglaya sa ating katawan. So ibig sabihin mga kapatid, prior na dumating si Jesus Christ, talagang magkakaroon talaga ng climate change. Ayon sa verse 22, pinatutungkol ni Apostol Pablo na ang creation ay dumadaing na sa matinding hirap tulad ng isang nanganganak. Ang birth pains na ito ay tumutukoy sa mga natural disasters na gaya na nangyayaring climate change sa panahon natin ngayon, wherein ito ay harmonized din sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo chapter 24. Kung babasahin natin ang Mateo chapter 24 verse 7, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap tulad ng isang babaeng nanganganak. Maliwanag sa verse na yan na yung natural disasters ay inahalin tulad niya sa paghihirap ng isang babaeng nanganganak o yung kilalang birth pains. Kaya yung climate change na nangyayari ngayon sa buong mundo, ito ay katuparan ng propesiya ng birth pains na sinasabi na ni Kristo sa Mateo chapter 24. At mukhang pumapatak na ang birth pains sa panahon natin ngayon. Kaya yung mga pangyayari sa buong mundo ngayon ay hindi po yan parusa ng Diyos. Wala po yan sa kalingkingan ng parusa ng Diyos sa tribulation age. Hindi ito parusa ng Diyos, kundi ito ay bunga ng teknolohiya ng tao, bunga ng pagdami ng tao sa mundo, bunga ng kawalan ng mga puno sa buong mundo, at bunga ng global pollution ng buong mundo. Ito ay tinatawag na global warming o pag-init ng mundo na nagre-resulta ng matitinding bagyo, matinding tagtuyot, matinding lindol, at matitinding wildfire. Tayo pong mga tao ang may kagagawan nito, hindi ang Diyos. Wala pa po tayo sa panahon ng paghatol ng Diyos. Nasa panahon pa tayo ng salvation period ayon mismo sa Biblia, ayon mismo sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Ang nangyari sa Los Angeles ay isang natural na pangyayari. Ang tanong, paano ba nangyari ang wildfire na ito sa natural na pangyayari? Ang punto kasi dito, hindi nila kayang pigilan yung sunog na ito mula Palisades region na nag-extend sa Hollywood Hills kasama ang Sunset area, ay kumalat ito sa Eaton at Hearst at sunog din sa Lithia. Alam nyo ba, more than 7,500 na personnel ay active na nag-involve na labanan ng mga apoy. At yung operation nito ay may 1,162 fire engines na nagbibigay ng ground support para sukuin at pigilang lumawak ang sunog. At ang karagdagan dito, merong 31 helicopters at 6 water tanker aircrafts na sumusuporta para bombahin ng tubig ang buong Los Angeles para sabay-sabay sukpuin ng mga apoy, ngunit lahat ng ito ay hindi rin sapat o kinaya. Sa dami ng mga tumulong, halos walang nasagip. Matatapos na ang linggo, doon lamang nila nasaksihan ang tunay na resulta ng napakalaking sakuna. Sa Eaton, kasing laki ng buong Caloocan ang nasunog. Palisades naman, kasing laki ng Lucena City ang natupok ng apoy. Bukod pa yung Lithia sa Sunset at sa Hearst. Ayon sa source, tinatayang 9,000 na mga bahay, apartments, tindahan ang nagliyab. On the next day, yung mga bumalik ay wala nang dinatnan. Nasunog ang lahat ng mga properties o mamahaling bahay ng mga kilalang Hollywood stars, mga elite at mayayaman na tao na kilala sa mundo ng American showbiz ay tinupok lahat ng apoy. Ayon sa Fortune magazines, lalagpas na 50 billion ang halaga ng nasalanta. Sinabi pa na ang sunog ay isa sa malaking sakunan nangyari sa Amerika. Marami nagtatanong bakit hindi nasagip ang libo-libong bahay at mansyon. Una, ito ay sa tubig.
Hindi kinaya dahil sabay-sabay ang pagliliyab ng syudad at sobrang malalaki ang apoy. Karamihan sa pinagmumulan ng tubig ay nasa mababang lugar. Kaya nung bombahin yung nasa itaas ng syudad, mahina ang water pressure na lumalabas sa hose. Pangalawa, ang malabag yung hangin na walang moisture bunga ng climate change na nagpapaypay sa apoy at mabilis na nagkalat ito. Medyo tagtuyat ang lugar dahil konti lang ang ulan sa lugar at sa oras na ito. Lahat ito ay bunga ng climate change. Nakakalungkot isipin na maraming mga so-called Christian na laging sinisisi ang Diyos sa kapabayaan ng mga tao. Wag na wag mong hahamakin at susubukin ang Diyos. God, creator of the universe, zero mentions. No surprise in this godless town. Tatandaan mo na ang Diyos ay mabuting kaibigan at kakampi, pero mahirap din siyang kalaban. Lagi nilang kinokonek na ito daw ay parusa ng Diyos. Galit ang Diyos, kaya pinarusahan daw ng Diyos. Alam nyo, for the record, hindi na po bago sa Hollywood ang pagmamak sa Diyos tungkol sa mga bagay na ito. Kung ang Diyos ay laging napipikon sa mga Hollywood celebrities, sana noon pa ito nangyayari at madalas ito mangyari noon pa man. Kung tutuusin ang ganitong idea na pinaparusahan daw ng Diyos yung mga nagmamak sa Kanya, ay isa pong insulto sa Diyos. Dahil pinapalabas natin na ang Diyos ay patola, isip bata, iyakin at laging napipikon sa mga taong naliligaw lamang ng landas. Kaya ang mga post na ganito ay nagpapakita na napaka-judgmental ng karamihang Kristiyano ngayon. Ang Diyos po ng Biblia ay hindi po ganyan kababaw. Kung tutuusin nga, maraming mga senaryo sa buong mundo ngayon na nilalait ang Diyos na hindi naman recorded sa social media, di lang sa Amerika kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Kung ang Diyos ay papatulan ng ganitong sitwasyon, noon pa lang sana, Judgment Day na. Kaya mga kababayan, panahon na para magbago na ang tingin natin sa Diyos. Mag-matured na po tayo. Ang Diyos ay hindi isip bata para patulan ng mga salita ng mga taong mangmang. Sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay tagapagligtas pa. Wala pa tayo sa Judgment Day. Kaya wag po tayong judgmental.